Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding yon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya ay nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw, sila nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala
nang paghati-hatiin niya ang mga tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat na nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy nating ipinagdiriwang at pinagninilayan ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Matapos ang mga tagpo ng pagpapakita ni Jesus sa mga babae, matapos siyang muling nabuhay, ngayon naman, kwento ng dalawang alagad na naglalakad patungong Emmaus ang ating narinig sa ating ebanghelyo. Dalawang alagad na naglakad patungong Emmaus. Sa hindi malamang dahilan, gaya ng naranasan ni Maria Magdalena. Naalala niyo pa ba? Kahapon yung karanasan ni Maria Magdalena, ano yon? Hindi niya nakilala si Jesus. Iyak siya ng iyak, hindi niya alam, kausap na niya si Jesus. Katabi, kalapit, kaharap si Jesus. Sa hindi malamang dahilan, hindi din nakilala ng dalawang alagad na si Jesus ang kausap nila, na si Jesus ang kakwentuhan nila, na si Jesus ang kasama nilang naglalakad patungong Emmaus. Kinukwento nila ang nangyari kay Jesus habang sila'y naglalakad. At ang sabi ng dalawang alagad, siya pa naman ang inaasahan namin na magpapalaya sa Israel. Sa mga salitang yon, ipinapakita ang literal na pagkabigo. Literal na panghihinayang ng dalawang alagad nang mawala si Jesus. Kumbaga, bagsak ang kanilang kalooban. Bagsak ang kanilang mga moral. May halong takot, pangamba, panghihinayang dahil nga nawala na si Jesus. Biruin mo ba naman? Nasanay kang may kasama. Nasanay kang may kaibigan. Nasanay kang kapiling mo si Jesus, tapos isang araw biglang nawala. Ay mahirap nga naman talaga magpatuloy sa buhay kapag yung nakasanayan mo biglang nawala o biglang matatapos. Hindi ba? Ang hirap nun, yung nasanay kang may magulang, nasanay kang may nanay o may tatay, tapos isang araw, biglang nawala. Yung nasanay kang merong katuwang sa buhay, isang araw, biglang nawala. Nasanay kang may trabaho, may kabuhayan, tapos biglang nawala. Nasanay kang masaya, araw-araw. Tapos isang araw, bigla na lang naging malungkot. Nasanay ka sa rangya, sa komportableng buhay. Nasanay ka sa sagana. Tapos isang araw, biglang naghirap. Di ba ang hirap nun? Nasanay ka eh. Tapos isang araw, nawala lahat ng nakasanayan mo. Pero pansinin natin yung ginawa ng mga alagad ni Jesus. Lumakad sila ng diretso. Kahit bigo, bagsak, malungkot, natatakot, nangangamba, nag-aalala, patuloy lang silang naglakad. Patuloy sa paglalakad. Hindi man nila agad nakilala si Jesus, pero kasama nila si Jesus. Hindi man nila namukaan si Jesus, pero katabi nila si Jesus. Hindi sila
paliko-liko ng daan. Diniretso nila ang lakad. Diretso ng landas hanggang marating nila ang Emmaus, kung saan muli nilang nakilala si Jesus. Kailan nila nakilala si Jesus? Ano na? Nawala na sa kwento, inantok na. No? Kailan nila nakilala? Nang paghatiin ang tinapay. Ayun. Doon nakilala si Jesus ng paghatiin ang tinapay. No? Talagang merong kakaiba kay Jesus. At may kakaiba sa paghahati ng tinapay ni Jesus. Hindi ko alam kung ano yon. Pero lahat naman sila kumakain ng tinapay. At pag kumain ng tinapay, lahat naman sila pinipira-piraso ito. Pero siguro nga, may paraan si Jesus ng paghahati ng tinapay. Kaya nila doon nakilala si Jesus. Ito yung tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo. Sa mga panahong nawala ang ating nakasanayan, sa mga panahong nawala yung dati nating buhay, diretso lang ng lakad, tuwid, huwag magpaliko-liko ng landas. At sa huli, pagdating sa dulo, makikita natin muli ang Diyos. Pero, dapat doon sa paghahati ng tinapay. Kailan yun? Kailan nangyayari yung paghahati ng tinapay? Pag may misa. Pag dumadalo sa banal na misa. Kaya kahit tuwid ang iyong landas, pero wala kang Diyos, pero hindi ka nagsisimba, pero hindi ka uma-attend ng misa, hindi ka nangungumunyon, mahirap mong makita ang Diyos. Mahirap mong makilala ang Diyos sa iyong buhay. Sadya naman talaga, may panahon sa ating buhay na nawawala ang ating mga nakasanayan. Tuwid lang. Diretso lang ng lakad. Patuloy lang sa buhay at magsimba. Magsimba. Ito yung mahalaga. Hindi lang dahil ginagawa mo ang diretso, kundi diretso patungo sa Diyos. At sa huli, hindi mo man ramdam, hindi mo man nakikita ang Diyos sa iyong paglalakbay, sa huli, malalaman mong kasama mo pala ang Diyos. Katabi mo pala ang Diyos habang pinagdadaanan mo ang mga nawala sa iyo. Ito po ang mensahe ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sa ating mga pagkabigo, pagkabagsak, sa ating mga lungkot, kapag tinuwid lang natin ang lakad, sasamahan tayo ni Jesus. Hindi man natin siya nakikilala habang nasa daan, sa huli ng paglalakbay, ipapakita sa atin na kailanman hindi niya tayo pinabayaan, kundi sinamahan. Pero dapat lahat ito patungo sa pagdalo sa banal na misa. Dahil sa huli ng paglalakbay, makikilala natin ang Diyos bilang ating kalakbay sa buhay nung panahong tayo ay nalulumbay. Amen. Amen.